Bago po natin simulan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy ninyong suporta sa ating channel. At kung di ka pa nakasubscribe, paki-click mo na ang subscribe button at bell icon para lagi kang update sa mga nilalabas ko na video at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, makikita ang muka ng isang halimaw na tila nayupi sa isang pag-atake. At isa pang halimaw ang tila nakatangap din ng isa pang pag-atake. At isa pang pag-atake na nagmula kay Taehyun, na agad naman netong ikinasawi. At ang kamay ni Taehyun na nababalutan ng predation skill. At nagsigawa ng pag-atake na naging dahilan ng pagkasawi ng maraming mga halimaw. Inaasahan na ito ni Taehyun, na ang sanhi ng kabiguan ng predation ay batay sa fatigue. Kung ang fatigue ay umabot na sa 70% ay hindi ito mag-a-activate. Karamihan ng mga skill ay nag-a-activate sa paggamit ng mana. Ngunit hindi yun nangangahulugan na kailangan mo lamang mag-alala tungkol sa mana, na dahil sa fatigue tumataas ito kung gagamit ka ng isang kasanayan o gagawa ng pisikal na aktibidad. At kapag tumataas ito, mas nababawasan ang lakas ng kasanayan, at mas nagiging mabigat ang pisikal na katawan. Nakakalungkot na maraming dapat isaalang-alang. Pero nalaman ko na kapag na-absorb mo ang Dead Monster Instant, makakabawi ka ng mana nang hindi gumagamit ng mana. Sinabi ng system na, huminto ang aktibidad sa buhay ng target, kaya hindi mauubos ang mana. Nagtagumpay ka sa isang kumpletong predation at nabawi ang iyong mana. Iniisip naman ni Taehyun na ito'y napakahusay. At Saiyay napangiti. Sinabi ng system na ang kanyang rank ay nagbago at umakyat na ito sa D rank. At ang skill niya na predation ay umakyat na rin sa D rank at ganun din ang skill na stone skin. Nalubha naman niyang ikinatuwa, mapapansin din na nagbago na rin ang kulay ng isa niyang mata at ito'y naging pula. Sinasabi niya sa kanyang isip na kapag lalo niyang ginagamit ang skill ng predation ay mas lalo itong tumataas. At sa ganitong antas ng pagtaas magagawa kong maging isang S rank o isang SS rank. Hindi, baka ako ang maging una na SSS rank. Sinabi ni Taehyun na, tapos na talaga, dapat na ba akong bumalik kay Hwang Jae-young? At bigla meron siyang napansin. Isang malaking halimaw na kinakalaban ng isang ranker na may tila. May espada na nagliliwanag. Na kanya naman na ipinagtataka. Sinabi ng ranker sila ay maruruming halimaw. Habang naglulungsad ng isang pag-atake. Sinabi pa niya na pagbabayar niya sila sa mga kaluluwa ng mga tao na kanilang pinatay. Ang warrior ng katarungan An Hyun-soo ay hahatulan kayo. Tila na blanko naman si Taehyun sa kanyang mga narinig. At nagsagupa na ang monster at ranker na si Hyun-soo. At sa kanyang pag-atake tila napakaraming liwanag ang tumama sa halimaw na ikinagulat at pinagtaka ng halimaw. At isang malakas na ginintuan na enerhiya ang sumabog. At si Taehyun na nakatayo habang nanunood. Sinasabi niya na nagawa lang niya na ganun kadali na matalo ang isang A-rank na halimaw. Dapat siya ang A-ranked awakened na mag-isang lumutas. Resolba ng gatebreaker bago ako magbalik. Ang Blade of Lunacy na si An Hyun-soo. Mas malakas siya kesa sa aking mga naririnig. At makikita si An Hyun-soo sa ibabaw ng halimaw at nakatarak ang kanyang espada na tila isang liwanag. Sabay kindat at ngiti at may pagmamayabang na sinabing, hanggal na halimaw na matay siya sa aking mga kamay sa pamamagitan ng aking espada ng katarungan. Iniisip naman ni Taehyun sa siya nga ay isang baliw katulad ng kanyang naririnig. Ngunit bakit nandito si Hyun-soo? Wika ni Taehyun at makikita si Hyun-soo na tila nagdarasal. Sinasabi si Taehyun na bago ako nagbalik alam ko na meron siyang madugong labanan. Sa isang giant ogre sa ibang bahagi ng city. At sinabi naman ni Hyun-soo na tila nagdarasal. Mga mamamayan, sana matahimik na kayo dyan. Siya ay wika ni Taehyun nang bigla. Nag-active ang kanyang skill na pangdama. At bigal isang pag-atake mula sa likod ni Hyun-soo ang isinagawa, makikita ang patalim na lumusat sa kanyang katawan. At tila isang tao ang unti-unting lumilitaw. Ano? Gulat na pagtatanong ni Hyun-soo. Sinabi naman ng lalaki na nahuli kita An Hyun-soo. Makikita ang syudad na tila nababalot ng kaguluhan. At sa isang tila department store, isang babae ang nakahiga at walang malay, na binabantayan naman ni Jae-young. Mapapansin ang walang malay na babae na tila naka-uniform na para sa mga doktor. Okay lang kaya ito? Pagtatanong sa isip ni Jae-young. Naalala niya ang sinabi ni Taehyun sa kanya.
Sinabi ni Taehyun na isa sa mga tao na yon ay ang kanilang school nurse na si Choi Na-young. Na ipinagtaka ni Jae-young. Sinabi pa ni Taehyun na mamamatay siya sa pamamagitan ng pag-focus sa mga relief activities kaysa sa paglikas. Pwede mong patulugin ang mga tao gamit ang iyong sleep skill, di ba? Sumagot naman ng oo si Jae-young. Sinabi pa ni Taehyung na pagkatapos ay patulugin mo si Choi Na-young at ilikas sa ligtas na lugar. At ako na ang bahala sa lahat. Dagdag pa ni Taehyun. Iniisip ni Jae-young kung papaano ito lahat nalaman ni Taehyun. Hindi kaya at bigla meron siyang naisip. May sense ba yan pagtatanong niya sa sarili? Ngunit wala nang iba pang paliwanag. Tama, Taehyun. Ay hindi. Taehyun Hyungnim. Ay na-awakened ang kanyang skill na makita ang hinaharap. At nai-imagine niya na nakahawak sa bolang crystal si Taehyun, ngunit sinasabi ni Taehyun na hindi. Sinabi ni Jae-young na ang makita ang hinaharap ay nakakamangha. Ngunit si Taehyun na may hawak ng crystal ay sinasabing hindi parent. Ito'y nakakabaliw, paulit-ulit na bigkas ni Jae-young. Anyway, walang magkakamali. At binalik tayo kung nasaan si Taehyun, napamura na lang siya sa kanyang sarili. At sinabing may malalang mali. Habang pinanunood ang dalawa na naglalaban. Sino ka? Ipakilala mo ang iyong sarili. Galit na tanong ni Hyunso. Sinabi ng lalaking may peklat sa ulo na kalbong pangit habang tumatawa na. Buhay ka pa kahit na nakatanggap ka ng pinsala sa vital point mula sa aking pag-atake, nakakamangha. Ang A-rank ay kakaiba pagkatapos ng lahat. Ito ay magiging masayang pagtugis. Wika ng kalbong panot na may peklat sa ulo. Na isang B-rank villain Hansangdo skill stealth rank B. Tinatawag silang awakened na gumagawa ng mga krimen. Isang villains, o kalaban, at ang B-rank villains, Han Sang-do, ay isa sa kanila, ay isang homicidal maniac na, sa panahon ng gate break, naglibot sa pagpatay para sa sarili niyang kilig. Ngunit, sigurado ako na hindi sila nagkita noon bago pa ako makabalik sa nakaraan. Nagawa bang magbago ng hinaharap dahil sa akin? Pagtatanong sa isip ni Taehyun. Galit na sinabi ni Hyunso sa kalbong panot na manyak na. Ikaw na bastardong demonyo, ikaw ay isang villain. Tatapusin kita gamit ang aking mga kamay. At sumugod na si Hyunso sa kalbong pangit na malapanot. Ngunit bigla, isang malakas na dagendong ang nangyari. Ang giant ogre na kanina ay nakahandusay na akala natin ay wala ng buhay ay nagsimulang bumagan at naglalabas ng enerhiya. At ang dalawa ay napa-atras. At biglang sumigaw ng malakas ang ogre. Ano ang giant ogre? Pagtataka ni Hyunso. Habang tumatawa naman ang villain na pangit na kalbong malapanot at sinabing, nakakamanghang regeneration na abilidad, inaasahan ko na yan sa A-rank na halimaw. At isang malaking kamao na naghahanda ng pag-atake mula sa ogre. At isang suntok na malakas ang kanyang isinagawa. Sinabi ng kalbong pangit na malapanot habang tumatawa na walang makakatulong dito. Ay iiwan ko na ito sa bastardo na si An Hyunso. Wika pa niya na tila naglilisik ang mga mata, na aka mo ay isang drug addict. Sinabi pa niya na, sa palagay ko meron tayong manonood. At si Taehyun ay nakatayo lamang sa kanyang harapan. Sumugod habang tumatawa ang kalbong pangit na malapanot at sinabing mas maraming biktima mas nagiging maganda. Na tila ikinagulat naman ni Taehyun. Wika pa ng panot na kalbo. Ngunit, ang patalim ay hindi umapekto kay Taehyun dahil sa skill niya na stone skin. Na ipinagtaka ng kalbo na pangit na panot, sinabi naman ni Taehyun na sa kalbo na pano na tanga. At isang sipa ang kanyang ibinalik sa kalbo na pangit na malapanot. Na dahilan upang ito'y mapa-atras, hihihi, ikaw bastardo ka, wika ng kalbo na malapanot. At sinabi pa na, isa Karen palang awakened ha. Tinawag ito ni Taehyun sa totoong pangalan at sinabing, isang baliw na naglilibot upang gumawa ng mga krimen. Gamit ang skill na stealth. Hindi ba ikaw yun, wika ni Taehyun? Mabuting tumakbo sa iyo. At patuloy ang kanilang labanan patalim laban sa braso na bato. At isang atake ang inilunsad ng kalbong panot. Naghanda naman si Taehyun na salagin ito. At patuloy ang kanilang labanan. Sinabi ng kalbong panot na ikaw ay mahusay upang magkaroon ng kumpiyansa. Tinanong niya si Taehyun kung sino ang may alam na ang blade ay walang silbi sa kanya. Hindi ko alam kung papaano mo ako nakilala.
Ngunit iniisip mo ba na wala akong chance na manalo sa'yo dahil lang sa hindi tumatalad ang aking pag-atake? Ngunit makikita mo bata, na ang mundo ay hindi sasang-ayon sa iyong mga plano. Wika ng kalbong panot at tila ini-activate niya ang kanyang skill na stealth at Saiyay biglang nawala. Sinasabi naman ni Taehyun na sa huli ay itatago rin pala ng kalbong panot ang kanyang sarili. Ngunit alam niya na wala naman magbabago. At napansin ni Taehyun ang atake ni Kalbo. At umatake sa isang direction at sinabing wala itong silbing ngunit. Saiyay nagtaka at nagulat dahil ang kalbong panot ay lumabas sa kanyang likod at sinabing, "Sigurado ka ba dyan?" At isang atake na tumama sa kanyang braso at tila ito ay nagbigay pinsala kay Taehyun. Dugo pagtataka niya at ang kalbong panot ay tumatawa lang. At sinabing hindi mo alam, na marami ng tao na katulad mo ang aking nahunt. Ang mga nagkakamali na ang kanilang mga skill ay hindi matatalo. At tila si Taehyun ay nakakatangap ng maraming pag-atake at walang magawa. Sinabi muli ng kalbong malapanot na, "Sa paglabas ng kahinaan mo, naguguluhan ka lang at namamatay sa paglayas, di ba? Mas makakabuting maintindihan mo ito bago ka mamatay." Wika ng kalbong panot at si Taehyun na tila walang magawa sa kalbong malapanot. Iniisip naman ni Taehyun na lahat ng skill ay may kahinaan. At isang malakas na pag-atake ang kanyang natanggap sa kalbong malapanot. At makikita ang mga dugo na nagmula kay Taehyun. At si Taehyun ay hingal na hingal. Sinasabi niya sa kanyang isip na nakakaalam na ang balat ng bato ay may ganoong kapintasan. Ang stone skill ay hindi lang totally na binablock ang attack. Hindi mabata ang pagkabigla ay dudurog sa bato. At ang durog na bahagi ay papalitan ng pagbuo ng isang bato na kapansin-pansing mas mababa ang tibay. Siya ay naglalayong para sa mula sa simula. Ngunit inaasahan ko na wika ni Taehyun habang nakangiti at sinasabi sa isip na, "Sigurado na doble pa rin ang hand-to-hand fight kahit na sa B-rank na kalaban kaya ang aking mga pisikal na kakayahan ay hindi sa isang average na D-rango pagkatapos ng lahat. Dapat ba nating i-warp up ang pagsubok ngayon?" Wika ni Taehyun na tila ipinagtataka naman ng kalbong malapanot at sinabing ano. Tumawa siya habang papasugod at sinabi na kukuha mong magalit pagkatapos kitang may corner. Sinabi naman ni Taehyun na, "Pangit na kalbong malapanot. Alam mo ba kung bakit gusto kitang makita?" Samantala ang kalbong panot ay tumatawa lang habang pasugod at sinabing ano mo ang pinagsisasabi niya. Nang bigla nanlaki ang kanyang mga mata, sinabi ni Taehyun na dahil gusto niya makuha skill neto na stealth. At tila ang kalbong panot ay napahinto at nanliliit habang pinagmamasdang ang kapangyarihan ng predation skill ni Taehyun. "Ano sa lupa ang masamang mana na ito?" Pagtatanong ng pangit na kalbong malapanot. Sinabi pa niya na ang bastardong ito ay itinatago ito sa buong oras. Ngunit, at bigla siya napangiti. At sinabing isa siyang tanga. "Hindi ko iniisip kung ano bang skill ito. Sa palagay mo ba matatamaan mo ako kahit hindi mo ako nakikita?" Sinabi naman ni Taehyun na, "Hindi mo ba nasabi sa sarili mo, na ang isang napakahusay ay may kahinaan?" Na ipinagtaka naman ng kalbong malapanot. At naalala ni Taehyun nang nakalaban niya ang mga halimaw. Napagtanto ko ito matapos lamunin ng maraming beses ang halimaw. Kabilang sa mga halimaw na yon, hindi mabilang ang nakatakas sa aking paningin. Pero sa huli, nilamon lahat ng predation, ilagay mo lang kung saan ka magtago. Kahit saan ka man magtago ng bigla wika ng pangit na kalbong malapanot. Ang predation ay mahuhuli ka kahit anong mangyari. Wika naman ni Taehyun. At isang malakas na sigaw na lang ang nagawa ng pangit na kalbong malapanot. At tila si Taehyun na may isang pulang mata ay hinigop ang laman ng kalbo na naging dahilan ng upang maging kalansay na lang ito. At sa syudad makikitang nakadapa na lang ang Blade of Lunacy na si Hyunso. Napamura siya at sinabing, "Kung hindi lang ako nakuha masaksak ng tusong villain na yon. The hero of justice and invincible warrior. Kahit ako na si An Hyunso hindi kayang labanan ang kamatayan." At ang ogre na papalapit na sa kanya. At nagsigawan ng isang suntok. Sa sobrang lakas ay nagtalsikan ang mga tipak ng bato. Ngunit tila nagtataka, na wala siyang tinamaan sa kanyang pag-atake. "What the hell ginawa mong patag ang lupa?" Hindi na ako nagtataka wika ni Taehyun habang bitbit ang invincible hero of justice. Daw, na self-proclaimed na si Hyunso. Sinabi ni Taehyun na pagkatapos ng lahat ng nangyari ito ang paraan upang maging komportable.
habang nakangiti at napapalibutan ng aura ng predation. At dinala tayo sa isang syudad na tila mapayapa. Isang matanda at babae ang nagbukas ng pinto na tila nagulat sa nakita. Mom, Dad, nakauwi na ako, wika ni Jae-young. Habang tumatawa sinabi naman ni Tae-hyun na, Tito, ang lahat ay okay lang hindi ba? At tila ang dalawa ay paluha at ang tito niya na totoong panot ay tila tuwang-tuwa. Sinasabi ng mga matatanda na nag-aalala sila na baka engkuha sila ng mga halimaw. Tumawa naman si Jae-young at sinabing wala naman kahit ano na nangyari, hindi ba tama? Hang, baka hindi para sayo dahil wala ka sa bahay. Ngunit ang bahay ay isang wasak na gulo na parang may naninira sa lugar. Sinabi naman ni Jae-young na hindi walang ibang nangyari, hindi ba Hang? Na tila nagpapatakip sa nagawang kasalanan. Sinabi naman ni Tae-hang habang tumatawa na hindi niya masasabi. At mula sa itaas isang nag-iinit na balita. Ayon sa mga alituntunin ng pamahalaan. Sa ngayon, ang babala ng gate break ay ganap na inalis. Isinasaalang-alang ang posibilidad ng isang kasunod na ang gobyerno ay nag-utos sa kalapit na paaralan na sarado para sa isang linggo at habang unti-unting pumapasok ang balita ng mga nakaligtas, nakahinga ng maluwag ang publiko. Sinabi ng mga naka-survive na kung mapapansin ay ito ay ang team leader na nakipaglaban una sa mga halimaw na hindi isang si rank kundi isang A-rank. Sinabi naman ng babae na binabantayan ni Jae-young kanina na, Pagdating ko, nandito na ako. At Ayla naguguluhan sa nangyari. Ngunit ang Blade of Lunacy na si Hyun-soo ay dinungog ng mga reporter. At sinabi niya na mga mahal na mamamayan, na hindi siya ang nag-iisang tumalo sa Giant Ogre. Ang totoong bayani ay ibang tao, wika pa niya. Gayunpaman, dahil hindi natuklasan ang core ng Giant Ogres, at ang kinaroroonan ng kontrabida na umatake sa publiko ay hindi na alam. Ang mga tao ay nag-aalala na ang mga hakbang sa pag-iwas para sa mga layuning pangkaligtasan ay maaaring hindi sapat. Susunod na balita, mabuti, wika naman ni Tae-hyun habang nakangiti. Nagpapasalamat siya dahil walang nabanggit na patungkol sa kanya. At ngayon, tayo na manguna sa susunod na stage o level, wika niya habang nakatingin siya sa isang tunnel. Ang kanyang kasalukuyan na mga antas sa system window ay, ang stamina na tumaas ng 20. Rank na naging D-speed na tumaas ng 40, fatigue na bumaba ng 5%, magic na nananatili sa 40. Ang skill na predation na ngayon ay nasa antas ng D, na kumukonsumo na 10 na. Mana, stone skin na umakyat sa D, na kumukonsumo ng 3 na mana. At nadagdag na skill na stealth na D, na maitatago niya ang kanyang katawan at nagkukonsumo ng 3 na mana. Ngayon meron na akong 3 skill. Ang pagkakaroon ng stealth ay isang espesyal na magandang resulta. Ngunit sa aking kasalukuyang antas ay napakahirap para sa akin na gamitin ang lahat ng 3 skill. Dahil ang walang ingat na paggamit ng skill ay maaaring mawala sa lalong madaling panahon. At sa gayon ay tumataas ang aking antas ng pagkapagod. Maaari itong maging isang mapangwasak na hakbang. Ang pinakamahusay na hakbang sa pag-iwas laban dito. At pinapakita ang mga potions. Potions ang elixir ay gumawa ng gore ng iba't ibang layunin tulad ng mana o pagbawi ng fatigue. Ngunit ang mga potions ay napakamamahal. Kailangan ko mag-hunt upang kumita ng pera. At upang manghuli, kailangan kong legal na pahintulot. Kaya nag-iiwan sa akin ang tanging pagpipilian sa paggalugad ng mga hindi natuklasang piitan. At tila makikita ang mga halimaw na gagamba na may kawan na tulad ng isang tao. Sinabi ng babae na halimaw na paano ang isang mortal ay pumunta dito. Paano niya tayo nahanap? Pagtatanong naman ng isa. Tumawa naman ng isang halimaw ay sinabing Tera ay paralisado natin siya at magsegowa ng kapistahan. Sinabi naman ni Tae-hyun na, Oh mahusay, sa pakikipag-usap din, mataas ba ang kanilang katalinuhan? Spider Sister Rank B, sinabi pa ni Tae-hyun na, ang B rank ay mataas, tama na para ang aking rank ay tumaas. Kailangan ko bang kumain ng daan-daan para doon? Sumugod naman ang mga halimaw at sinabing, How dare you, mayabang hamak na tao. Naiintindihan mo ba ang sitwasyon na iyong kinalalagyan? At tila may ibubuga AMG bibig ng isang halimaw. At ito ay kanya pinakawalan kay Tae-hyun at sinabing, Kakainin ka namin ng buhay ngayon. At si Tae-hyun ay tila nakatayo lamang sa kanilang harapan. At tumatawa ang 3 magkakapatid na halimaw at sinasabing, Ano ang iyong nararamdaman sa ngayon?
Nararamdaman mo ba na hindi ikaw makagalaw dahil ikaw ay naparalisado wika ng tatlong halimaw na gagamba? Sinabi naman ng system na, dahil sa isang misteryosong kapangyarihan, nagtagumpay ang paglaban. Sinabi ni Taehyun na, tulad ng hinulaan ko mayroon kang isang lubos na kapaki-pakinabang na skill. Na ipinagtaka naman ng mga halimaw na gagamba. At sa labas ng tunnel mga sigaw na lang nila at tila pagmamakaawa ang naririnig. At isang malakas na bugso ng hangin ang lumabas mula sa loob ng tunnel. Sinabi ng system na, nagawa mong makumpleto ang predation. Ang bagong skill na paralysis ay na-registered na. At dinala tayo sa New South Korea Player Association, dalawang gwardya ang nagbabante sa may pinto. At isang babae na may hawak na kape ang nakaupo kasama ng dalawang lalaki na tila nagmi-meeting. Dalawang bagong South Korea na player ng associated na pinakamahusay na player. New South Korea Player Association HR Deputy Manager Go Tae-wook. Player, isang awakened na legal na pinahihintulutan. Gamitin ang kanilang skill para sa iba't ibang layunin tulad ng abyss, exploration, paglilinis ng piitan at iba pa. At sa kasalukuyan, mayroong 5 player center ng bagong South Korea Player Association. Pinakamalaking guild ng bagong South Korea ang 4 na dakilang guild. The Fighters, Invaded. The Crafters, Alchemists, The Mage, Magicians, The Informants, Nightwalkers, at ang The Authorized Agency na nanggangalaga. Sa mga players, kasama na 4 great guilds. The New South Korea Player Association. At nasa harapan ko na. It's been a long time chairman wika ng babae. Guildmaster ng Nightwalkers at iaang S-rank player na si Yu Ai-ong. Nagsalita naman ang lalaki na bulag at sinabing salamat nakapunta sila kahit alam niyang busy sila. Ito ay ang chairman of the New South Korea Player Association at isang S-rank player na si Ji Jinwoo. Nakadiskubre ka ba na kakaiba? Pagtatanong ni Ji Jinwoo. Ang ibig mo bang sabihin ang Malignant Guild? Wika naman ni Yu Ai-ong. Malignant Guild, isang criminal organization na binuo ng pinaka-brutal na mga kriminal kahit sa mga villains ang mga guild members ay meron mga gold rings na may 3 bungo na hubog sa kanila. Iniabot ang papel at sinabing ito ang kilos kamakailan ng Malignant Guild. Kasama ang isang listahan ng mga manlalaro na kanilang tina-target. Sinabi pa ni Ai-ong na, ngunit hindi ako sigurado na hindi mo lang ako pinatawag upang matanggap ko lang na personal itong dokumento. Kaya tungkol saan ito? Tumawa naman si Ji Jinwoo. At sinabing well alam mo ba kung ano yon? Gusto ko ng opinyon sa isang bagay. Aking opinyon pagtatakang sabi naman ni Ai-ong. Sinabi ni Jinwoo na, Miss Iniyong kailan ka kumuha ng player test? Sinabi naman ni Ai-ong na syempre noong naging qualifying ako na edad ay 19 years old. Ngunit may pagtataka sa kanya. Chairman wag mong sabihin. Wika ni Ai-ong ngumiti naman ang chairman na si Jinwoo at sinabing sa tingin mo. Ang isang high school na estudyante ay makakalaban ng isang halimaw sa isang labanan. At pinapakita si Taehyun na nakaupo sa tila gabundok na mga halimaw na kanyang pinaslang. Hello wika ni Taehyun at mapapansin ang kanyang backpack na puno ng mga magic crystal. Ito ba ay isa sa mga 4 great guilds ang Alchemist? Wika ni Taehyun sa kausap sa cellphone. Ang bagay ay, gusto ko bumili ng mga iilang potions wika ni Taehyun at mapapansin ang kamay niya na may hawak pa na malaking isang magic crystal. At makalipas ang araw. Natapos ang 7 araw na utos ng pagsasara ng paaralan mula sa gate break. Ano ang ginawa ko sa loob ng 7 araw na yon? Kundi magpalakas at makikita si Jae-young at Taehyun na nag-e-exercise. At tumataas ang kanila stamina at strength. At pag-clear ng dungeons. At sa isa sa mga grade 4 guilds napakaraming mana stone wika ng isang boses. VIP hindi. Itatrato ka namin ng SVIP kaya pakiusap pamayad ka na sa pagbenta sa Alchemist wika ng lalaki na napanganga sa mga magic stone. Potion trading. Ang mana stone ay ang core ng isang halimaw na madalas ginagami sa paggawa ng mga potions o mga equipment. Maliban pa dun, at ang mga stats ni Taehyun ngayon ay, umakyat na sa rank C strength 30, stamina 32, speed 31, mana 65, fatigue PERCENT magic 65, skill predator, C. Mana 15, stone skin, C mana siyam.
Stealth C mana 8, Paralysis C mana 7. Sinabi ni Taehyun sa isip na, malayo pa ang lalakbayin. Kailangan ko pang pumasok sa school. At meron 3 mag-aaral na tila mga kaklase niya, sinabi ng isa na. Kim Taehyun, sinabi pa ng isa na narinig niya ang mga usap-usapan na tinalo niya sila Baehyuk Sulaki. Sinabi naman ng isa na ang ibig bang sabihin ikaw ay awakened. Sinabi naman ng isa na kahit ano pa ang nangyari si Kim Taehyun ay nasa malaking gulo. Bakit naman pagtatanong ng babae sinagot naman siya ng lalaki na, hindi mo ba alam, ngayon ang mga bagay ay umabot na sa ganito. At makikita na meron mga paparating, na nakakuha naman ng pansin ni Taehyun. At ibinagsak ang mga upuan. Tila ang 200 ay hindi gumagalaw. At may nakasineles at mupo na nakataas ang mga pana sa unang tingin pa lang yung mga tipong bully na pinapahiya sa huli. Walang paraan na hahayaan ni Lee Jung-jae ang mga bagay-bagay. Kanina pa, dating kaibigan, wika ni Jung-jae. Ito ay si Lee Jung-jae na isang S-rank awakened. Jung-jae, Taesan the third generation chaebol ng Taesan Group. Ang conglomerate na nag-sponsor ng Taesan High School. Ang amo ng lahat ng bully ng Taesan High. Pati na rin ang at tila nagbalik sa nakaraan, makikita si Taehyun na tila may kaaway. At ito ay sila Jung-jae ang tao na salarin at nag-utos kay Baehyuk So. Upang saktan siya dahil sa hindi pagiging awakened. Ang katulad mo isang kaibigan? Sabay tawa si Taehyun. Sinabi pa ni Taehyun ng mariin kay Jung-jae na, putulin ang crap at fuck off. Sinabihan naman siya ng isang nakatayo na bastardo. Sino ba sa akala mo ang kausap mo, wika pa niya? Ngunit sinapak naman siya ni Jung-jae. Sinabi ni Jung-jae na hindi ba niya nakikita na may kausap siya. Tumawa naman si Jung-jae at sinabi ang pangalan ni Kim Taehyun. Sinabi pa niya na nakikita niya na tumaas ang kanyang spirit pagkatapos niyang talunin si Baehyuk So. Gayunpaman.ng bigla nagulat si Taehyun. Dahil nagpalabas ng aura si Jung-jae na tila isang apoy na ikinabahala naman ni Taehyun na tila may pananabik. Sinabi pa niya na, hindi ba dapat mas maging maingat ka sa pagpili kung sino ang aarte sa harap? Sinabi naman ni Taehyun sa isip habang nakanginti na eto ba ang magic skill ng isang S-rank awakened. Ito ay talagang kamanghamanghang. Sinabi pa ni Jung-jae na makinig ka habang nagpapakabait pa ako. Ngunit si Taehyun ay nakangiti lang na nakaupo at sinasabi sa isip na ngunit makikita mo. Nagtataka ako kung paano mo haharapin ang predation, wika ni Taehyun na tila nilalabas na niya ang aura ng predation sa kanyang kamay. Nang bigla isang babae na may asul na buhok ang nagsalita at tinawag si Lee Jung-jae upang patigilin na ito sa kanyang ginagawa. Makikita ang babae na ginawang yelo ang mga alagad ni Jung-jae na ipinagtataka naman ni Taehyun. At ang babae ay nagpakilala bilang si Lim Ayong. Sinabi ni Lim Ayong kay Taehyun na, ikaw din. Tumigil na, sapat na ito. Napangiti na lang si Taehyun. Lim Ayong isang class president. Batang babae na galing sa mayaman na pamilya. Half-sister ni Yu Ayong. Isang S-rank awakened, isang modelo ng student. Isang prospective first-ranker sa susunod na termino. Noblesse oblige na magiging SS-rank player sa hinaharap. Siya ay napakaraming pagkakakilanlan at inaasahang kikita pa ng mga ganitong palayaw. Ang problema ay, na siya ay walang kompromiso bilang fuck, at sadyang hindi uurong at ang dalawang student ay nagkatitigan. Sinabi ni Jung-jae na, ano ang sinasabi mo na huminto ay wala pa ako ginagawa. Nag-uusap lamang kami ng aking kaibigan, sabay tawa. Kaibigan, pagtatanong naman ni Lim Ayong. Tinanong pa niya na, paano kung paano mo lang siya sinuntok sa mukha? Lim Ayong, tignan mo ang iyong sarili. Sinabi naman ni Lim Ayong na gagamit siya ng dahas kung hindi pa siya aalis. Sinabi pa niya mag-quit na siya at mawala. Sinasabi naman ni Taehyun na dapat silang dalawa ang tumigil. Dahil kapag nagpatuloy ito ang buong classroom ay masisira. At muli nagkatitigan ang dalawang S-rank awakened. At tumalikod na si Jung-jae at sinabing Tara, mag-quit na tayo at tumigil. Wala akong balak na labanan ka dito. Iyan ba ay, wika pa niya nang bigla nagpalabas siya ng apoy sa kanyang kamay. At sinabing ano ba ang inaasahan mo na sasabihin ko? At tila magsasegowa ng pag-atake si Jung-jae. Habang si Lim Ayong ay naka-fighting pose na. Nang bigla may tumunog na nakakuha sa kanila ng atensyon. At si Taehyun ay nananatiling kalmado at nakaupo. May announcement mula sa speaker.
Isang espesyal na panayam ang gagawin ng asosasyon ng manlalaro sa pangunahing bulwagan. Kaya lahat ng mga estudyante ay inaasahan na magtipon kaagad sa pangunahing bulwagan. Isang announcement muli, a special lecture will be. At sinabi ni Jung Jae na may pagtatanong na player association, na tila nagtataka sa narinig. At si Lim Ayong ay naka-fighting pose pa rin. Napangiti si Jung Jae at napasabi na lang na my goodness. Sa ngayon ay napakaswerte ninyo. Ngunit si Lim Ayong ay naka-fighting pose pa rin. At tinawag niya si Taehyun at tinanong kung okay lang ba siya, sinabi pa niya na okay lang at wag na siyang pasalamatan pa, ngunit tila nagtataka dahil wala na si Taehyun sa kanyang inuupuan. At di niya napansin na nasa pintuan na pala si Taehyun. Sinabi ni Taehyun na ano ba ang ginagawa niya at nakatayo siya doon. Hindi mo ba narinig ang announcement na mag-assemble sa main hall? Wika ni Taehyun habang si Lim Ayong ay nagtataka pa rin. Kung gayon ay mauuna na ako, wika pa ni Taehyun. At si Ayong ay napanganga na lang. At tila maraming katanungan sa kanyang lutang na utak. Palagi na lang bang ganyan si Kim Taehyun? Pagtatanong pa niya. At sa main hall, isang espesyal na panayam ng Player Association. Tungkol saan ang lecture na ito? Ito ba ay dahil sa gate break, pagtatanong ng marami? At binabati ang lahat. Ang pangalan ko ay Go Tae-wook, HR Deputy Manager ng Player Association. Nandito ako sa araw na ito dahil sa dalawang rason. Ang una ay hihingi ng tawad sa mga Players Associations na kawala ng tugon. At ang pangalawang rason ay, upang ay paalam sa inyo ang pagbabago ng tryouts para sa mga katulad ninyo na players. Sa kaninong mga kamay nakasalalay ang kinabukasan ng ating bagong asosasyon ng manlalaro ng South Korea. Samantala si Jung Jae ay nababasperan kay Taehyun at sinabihan pa ito ng bastard. Iniisip naman ni Lim Ayong si Taehyun na kailangan niya siyang makausap pagkatapos ng neto. Habang si Kim Taehyun naman ay inaantok na sa announcement. Diyan muna po magtatapos, abangan ang next chapter. Salamat po.